Live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:09. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May nga po na kumusta ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, init o gihangol ta sa nipis nga dag-om nining mga panahon. Grabe kainit ang panahon. In fact, way klase ang syudad kay gideklarar sa ato ang halangdong mayor nga kuan kining gumikan lagi sa heat index nga taas nga kainit. Way klase gikan sa kinder, elementary ug high school, no? Ug mao nang kaimtang o hayahay mga bata way klase. Unya dayon subo at the same time mga bata kay way balon. Di man na taga ang balon kay wa may klase. Oo, so manginaot nga mo ana mo kabugnaw sa news kaganina na ay report nga kining kadaot lugar gipaabot si Bako, no? Tropical depression or kining low pressure area. Sige man tayo nakasinati na in fact mao na problema sa Luzon hantod din yung mga panahon na o manginautang nga kung unsa man galing mo hatag lang kabugnaw dili pun magpalabi og uwan unsa pa diha kay makadumdum ta sa corruption sa gobyerno god karon mga panahon na sila karon pangita sa kwarta diha sa impeachment kadang 125 or pila ka milyon ka pesos, pero ang corruption nga kapangitabo sa ato nga gobyerno sa pagkakaroon sobra milyon or trilyon ka pesos wa rana sa kamingking. Unya kaganina nilakbit ko pag daklit ko nga naga paminaw sa ilahang proceeding sa hearing ditong dapita sa impeachment court. Amo lang no, kay basik ikasuko ni sa uban, waste of time kayo para nako, no? Gausik-usik lang sa gasto sa gobyerno, gausik-usik lang sa panahon, gabalik-balik ang pangutana, gabalik-balik. Kunya usahay maglakaw ang atong una kay ang ilang gipasalig manggod sa katawhan, paokya ba? No, paokyab sa tibok katawhan sa Pilipinas. Nganong atong i-impeach ang atong presidente sa nasod kay naay nahitabo nga corruption. Atong confidential o intelligence fund. Pero kwentahan nga ni ang nawala nga kwarta sa gobyerno sa nasod sa Pilipinas nga gipangluklok karon sa mga corrupt nga mga government officials, senador o mga congressmen. Grabe kadako. Pero kining butanga, gidaginot nila. Galisod pag yun sila. Kay gahuwat ko nga naay kay mo may ilang pasaling nga naa kunoy lustay nga sapi, pero ang tinuod nga lustay mao ang flood control. Mao katong mga dimalitang kwartang gipangatod ngadto mismo sa atong mga senador ug mga kongresista. Mao nang tinure nga lustay. Gatanaw ko kaganina ako gibantayan asa ang lustay nini. Kay mo may ilang pasalig, kay kun wala pa sila magpasalig, di man siguro magdahom ang mga tao. Or dili ingon niini ang reaksyon pod sa katawan sa nasod sa Pilipinas nga gausik-usik lang sila sa panahon. O niya lang ta magtiwas pohon, no, sa atong programang Pulso kay
bakikaw kay tanaw gini amatas Nuda Veritas. Pero di sad na to ni mapugnan may isgutan ta kini dinhi kay may tukod man is pamalaod na to sa pagkakaroon. Nganong gi-impeach nga to nga Vice Presidente sa nasod. Kumikan kay doon balaod nga mag-impeach, magsilot sa mga makasasala nga mga impeachable official sa nasod sa Pilipinas nga ipaagi sa eksakto nga husay trial ipaatubang aron nga mayagyag ang mga ebidensya. Pero karon pa lang kung atong isgutan ang impeachment ni Vice President Sara gastos sa panahon. Gausik-usik og panahon. So, gabalik-balik ang pangutana. Abi na ko doon ay bago. Or abi na ko magatumbok na yun direct nga nailustay against the Vice President. Wa man. Oo. Okay, kadyot lang ha. May hapon sa bagong mga nakasunod na kabukas nining ato karuga pagpadagan sa atong tulumanon, no? Ilabi na sa atong mga suki, mga diehard, way paglubad, no? Ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia. Kumusta og may hapon? Kay baw ko nga lingiing kayo ang panahon. Oo, pero may tag magdagom-dagom. No, niya day maguwan ba? Sige malang dalugdog. Ito pang miagi ning adlaw. O sige dalugdog. Niya, wag pagbundak sa uwan. Ako mo, sugot naman lang ko maguwan ta. Sugot na lang ko gumikan sa kainit sa atong palibot sa pagkakaroon. Unya, kining may hapon sam, no? Ni Ma'am Faye Mundia. Diyan dapita sa Palas Baungon nga giselo ano taga 18 kilos nga bugas kanina. Naluoy ko sa text ni Ma'am nga kuang ko no house to house magkakatong distribution sa 10 kilos ka bugas pero nasiluan siya na wa kay siya matagay. Unya usa ka tigpaminaw nato si Mr. Teodoro kaibigan Junior dihang dapita sa Puntod. Mao gyapon ipatawag siya kay naay maghatag og bugas 10 kilos dihang dapita sa Puntod. Nya pagtanaw dito sa master list naay napapas ang pangalan. Unya para nga ma-validate gyud ngano nga natangta napapas ang pangalan, gisusi dito sa computer. Nawala po ang alan dito sa ato pa di gid siya makatilaw na ng 10 kilos nga bugas nga ipanghatag subsidy or ayuda. Subo lang tang magasugilo ni ana. Anyway, basin og maabtan rami din kami diri sa Gold Region nagandaghan me mahurot gyud ninyo bugas siguro og ihaton na diri. I-appeal pod me kay kami tao mukaon nun sad mi og bugas. Palihog lang, no? Kay kami og di mi mataga og bugas kami gi tagaan man mi sa among amo o silang surgeon o ni Ma'am Girly. Wa man ingong nga di mi mudawat na naihatag ninyo. Mudawat mi, 10 kilos. Oo, mudawat mi. Buhatagan ni na. Di ba mag-ilog mi din GC o galsa. Bitaw, no? Okay, karon po na atong i-explain diha kaninyo kay amot og nahibaw ba ni sila mo ning tuyo na to para mahibaw sila dining usa sa subject din sa Nuda Veritas. By the way, kining atong programang Nuda Veritas mudawat ni sa mga pangutana gikan ninyo, no? Mahimo nga i-text ninyo sa 0917-704-3210. Ako balikon ha, 0917-704-3210. So, pwede ka mo makatext sa inyong pangutana. O doon na sa tay Facebook, pwede sad mo mulahos diri sa Facebook sa J103.9 MHz FM, no? Diha subay-subaya diha og kung inyo nang masakpan nining orasa akong tingog inyong babati dinhi sa Gold Radio. O mao na ang programa nga Nuda Veritas. So ipadala ang inyong mga pangutana. Sa mga lagyo-lagyo nga gawas nga maglisod og text, maglisod kamo og access diri sa Facebook,
mahimo nga ipadala sa suwat ang inyong mga pautada ato po nang atagnon. Ha? O, ay pagdahom nga amo na isalikway ka ng inyong kaya ang uban ko siya ay balibag man na siguro no. Pagabot dire ato ng hilingon basahon na to na no. Bisan og magtakilid pa ang agi sa inyong pagpadala sa inyong sinulatan, paningkamutan namo nga ma-decipher og mabasa nato dinhi sa ato ang programa. Lain pagyod nga panugon din doon na tayo YouTube channel nga pwede ma-review ninyo ang atong ipag-isgutan din sa Noda Veritas. I-type lang Noda Veritas CDO. Akong balikon, paki-type lang Noda Veritas CDO. Na tayong pagtuplok ninyo diha, manglugwa dayon ang nagkalalay mga episode, mga topic nga gipost na ni GC Boy diri napita sa atong programa nga Noda Veritas. Ha? Sige. Okay na nga mga pagpenumdum siya ro di na nila matimanan. Okay, na good afternoon ni Mafi Galupi de napita sa lower portion sa or lower balulang, no? May hapon ninyo diha. I heard nga ang krasada kuno nga ongoing nga construction nga iya diha sa Xavier. Kini nga na naman kuno malantaw mo kuno sa layo na nay agi. Manginaotang magkatag ka na o tabang sa traffic pag-abot sa tukmang panahon kay gikadlukan ra ba nga mo gubot og samot ang traffic din napita sa uptown sa sunod nga mga kapanahonan. Malantawan ako no nga napahak na ang bakilid nga bukid din napita sa Balulang. Muna nga nalipay ta na ning mao nga feedback. And I hope nga safety ang inyong pagplasta niya. Doon ay nakakita dito siyang abi ni mo, sir. Kanang gitukod nila diha nga karsada. Ma-imagine mo ang puerto. Mao na nga inana. O puerto sa ato pa handig yung lugar, no? Bakilid. Hinahinay na lang yung tao drive diha. Ang ato nga makaiwas ta sa pagkabukog sa traffic. O niya dili advisable sa mga sakinan nga mga masakiton nga sakinan, delikado kayo. Delikado. Okay? Sige, una nga bahin din sa ato nga pagpanaguban. Kay bao ko nga kining ato ang pagpasabot dugtong sa mga pangutana. Namay nang utana ni o ako lang ni ihubad og mayo. O niya paibaw sab nato at the same time sa wa na sayon. Nahibalo ba mo? Manay akong pauntana po balik diha ninyo. Nahibalo ba mo nga oras nga mag-file ka mo og kaso diha mismo sa korte, automatic nga maduha ang maoni mo nga kaso. Amot nang ito ipasabot, sigon sa atong balaod, no? Sigon sa atong balaod sa ato karon, no? Sa revised penal code nga one who is criminally liable is civilly liable. Ako balik ko na, ako giskutan man ni kaniadto pa. Pero daghan pa kanato ang wa pagyud masayod ni ini. O tinguha ko nga pasabton tamo og mayo. Usmo na ko. One who is criminally liable is civilly liable. Alright. Kung ikaw kuno mag-file ka og kaso nga criminal, naasay imo civil liability. Manubag ka sa civil liability. Okay. Unsay sitwasyon? Panlitan. Sala ka. Butang ta lang. Homicide or serious physical injuries. Sa paniha na mga krimen. Basta criminal liability. Mga criminal offenses. Pag-file mo na nagsumbong,
diha mismo sa korte, automatic na siya, sir, nga naay civil liability ang imong pagatubagon or manubag ang sinumbong silbi. Okay. Dagan ang wa makabantay niini, pero nasay ga pangutanan nini at the same time. Ngamingon sila nga, grabe, prisuhon ko, unya na pa ko'y bayrunon. Naa siya tulubagon pa. Naa pa siya bayrunon nga to mismo sa iyang nasadaan. Nganong ingon man ini? Tungod lagi, kay mao man na ang gibutan sa balaod. So kasagaran sa mga judges, mga huwis, ilabi na sa mga criminal liability, oras nga magpakanaog sila og desisyon, no, nga maga-convict sa usa ka tawo, nga mahimong sad-an ang usa ka tawo, nuntan gyud na, kuyugan gyud na sa civil liability. Okay. Tungod kay mao man ang balaod nga ako gi-mention kaganina. Sa civil liability, lubad mang tingog na to Sa civil liability, ang kahulugan na mao nga mubayad ka sa damyos. Diba? So maingon tong mga guilty party ka, paita, prisuhon pa ta niya, pabayron pa kita. Normal na, tungod kay mao kana ang mando sa atong balaod. One who is criminally liable is civilly liable. Dili sad, walay balaod nag-ingon nga, one who is civilly liable is criminally liable. Wala na. Ang dinhe, na balaod sa revised penal code, nag-ingon, one who is criminally liable is civilly liable. Wala ay nag-ingon diha or wala diha sa balaod nga one who is civilly liable is criminally liable. Ato nang klaruhon na. Kaya basi maglibog mo ba? Oo. So once ang korte magpakanaog og desisyon nga mauni kuyugan gyud na damyos silbi, damages. Nadagan biyang klases damages kay basin unahon na nimo makalikay ka. Siya wala moral damage, wala ay pagdahom nga wala. Actual damage. Naghanmang mga classes damages nga i-claim sa abogado aron gyud nga panahon nga hukman ka, magbayad ka. Panalitan, moral damages. Although you have to prove, ang tanan i-prove man gyud nimo nga tinuod nga napurisyo ka, tinuod nga nakasinati ka og damyos silbi. Another one, exemplary damages. Dili sa ni basta-basta nga mayingon kang claim kang senior hoist, entitled ko sa exemplary damages. Di ka basta-basta makasulti na imo sa nang i-prove nga you are entitled to exemplary damages. You have to satisfy the court and you have to prove at the same time why are you entitled to that. Di man na basta-basta maingon nga unsa nga nito panyero kining unsa to nga damages ko answer kining kaning judge exemplary mo ba sige okay unsa pa dili ingon na you have to prove nga ngayan ka nga maka-claim og damages mo nang gingon ako nga one who is criminally liable is civilly liable kay malumis ka man sa mga damages. Other example, nominal damages. Temporal damages. Daghan, muna nga ay katingala nga once pa lang kausumbong na ay mga damages
damages nga ikuan dito, ibat-bat. Dito lang ha. Oo. Muna nga, i-presume na yun nga, maglukdo ka na yan ha. Okay, na may nagreklamo, good. No, sa ni presuhon pata, Frank, niya na yun na, ang akong mga kabanay, mga pamaylo pagsapi sa mga parintin niya, dili ra ba maghata, dili ra ba maluoy na mo, dili magpabaylo, kaya naapay bayro na to. Ay, nana magina. Okay, nalasige. Padayon ta, din sa ato nga pagpanaguban. Kadyod lang. Kalingkat ko naga bagting ni telepono na ningil na sabni sa kuano kining utang. Grabe sa ning tikpa. Tanawa ra pala Jess. Namay ako file number da ba? Naman ang number da. Oo. Kuna Jess ba? 600. Oo. Kay kuan kining lingasa singa wa may lain nga tawag-tawag nako nga maningil. Oh. Nya dugay ra ba kay mag-ingon nga i-acknowledge ang receipt? Dugay pa kayo. Okay, nalasige. Bayra na diha Frank ay bagot mo ti lagay-lagay o magting manggod ka tan-aw na ko diri sa akong cellphone. Okay? Nalasige. O nakasinabot na masiguro ta. So, do not be frustrated. May tungod nining ingon na nga mga sitwasyon. It's a matter of explanation na lang. Ang mag-explain nini ang mga abogado. Ang mga abogado. Ilabi na pag-file ninyo kaso. O ilabi na kay naamoy sumon, kay akusado mo. Diba? So kung akusado mo, atubang yun mo sa korte. O pag atubang sa korte, ang inyong abogado mag-orient na daan nga, lain na ba ni kay at the end of the day, kung mahukmanta nga sadan, na arabatay bayrono nini, o kanunay, kay maumana ang balaod. One who is criminally liable is civilly liable. Amot ugwa bako masayop sa akong pag-recall sa article nini. Article 100 of the Revised Penal Code. Alright, sige. Dini napunta sa lain nga paghubit or paglakbit nining mga pangutana gikan sa atong mga tigpaminaw dinhi. Mo-break sa adi ay ta, no? Unya dayon ay hapatamo padayon sa unahan dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa ang Nuda Veritas. Break sa ta, Jess. Hikalimti ayaw. Ang gahum kuno maoy timbangan sa kaayuhan og dili ang kakusgan sa kalisdanan. Kay ang kadaghanan makaagwanta og kalisdanan, apan ang kadaghanan mahimong hikawan kung sila mahimong gamhanan. Hosbon ko, ang gahum kuno maoy timbangan sa kaayuhan og dili ang kakusgan sa kalisdanan. Kay ang kadaghanan makaagwanta og kalisdanan, apan ang kadaghanan mahimong hikawan kung sila mahimong gamhanan. We give thanks to Lord. Hikalimti ayaw. Hagdan sa Kabaguhan. Gikan ni Girly Gualbertus Juan. Niingon si Walt Disney, ang tanan natong damgo matinuod, kung aduna kitay kaisog pagkabot ni ini. Osbon ko, niingon si Walt Disney,
ang tanan natong damgo matinuod, kung aduna kitay kaisog, pagkabot ni ini. Just call me angel of the morning, angel. Okay, ako lang ning tubago ning usa ka pangutana. Kung ang balaod, Sir Frank, dugay na kaayo, epektibo ba gyapon kana? Yes. Basta nga ni balaod. Basta balaod. Bisa nga ni executive order. Oo. Panahon sa nag-issue o executive order, panalitan karon si BBM nag-issue sa ka executive order. Oo. Kanang executive order, balido ka na niya, balido ka na panahon sa iyang administration. Okay. What about kung musunod ang laing administration? Balido pa ba gyapon? Mahimong dili. Mahimo pod nga balido. Oo. Kung dili nimo i-repeal ang maong executive order, usually gakahitabo man na i-repeal. Okay. Huna-huna sa presidente sa nasod nga, anong musunod magkuna ng executive order nga wa mo kilabot? Di ba? Magbuhat kong kagulingong executive order. Pautana. Kadyot lang ha. Ako sang tubagon tong primero nga pangutana kay mauna ang primary concern sa nangutana. Kabahin sa balaod. No? Basta nga ni balaod, bisan og nalimtan na sa mga tao nga naatay balaod, magpabilin gikan na siya nga balaod. Basta mautana mo, kadugan na itong balaoran na, oy, unya, balido pa de. Yes, basta nga ni balaod. I'll give you one example. Presidential Decree number 46. Ang Presidential Decree, Sir Frank, balaod ba? Yes, balaod ka na siya. Dili din na, pareha din na sa mga Republic Act nga nagibog na sa Kongreso. Yes, lang yapon. Maurag yan, waan na'y kalainan. Tungod kay kaniadto, nga common pa ang Presidential Decree, kay ang naitabo sa ato ang administration or gobyerno kanito mga panahon na, martial law man ta. Panahon ni Senyor. Okay? So, panahon sa martial law ni Senyor, wala tayo kongreso. At timanan nga ang kongreso, wailain maoy magpanday sa balaod. Diba? Mao ka na, tanaw ang kongreso nga nato sa pagkakaroon. Sila'y in charge, enkargado sa pagpanday sa balaod. Mao na nga Republic Act dayon. Alright. Atong balik-balikan ang example kay wa man kay ni maklaro na to. Kanang karaan nga balaod nga enforceable gyapon hantod karong panahon na. Ang exception lang ni ana. Ang exception na nga mahimong maundang or dili mapatuman ang karaan nga balaod kung gi-repeal na ang balaod or superseded by another law. Kung saan may bot pasabot na ng repeal, Sir Frank? Ang bot ipasabot sa repeal, mao nga gitangtang na, gipupuan na siya og ngipon, di na siya pwede nga makapaak. Mao na siya ang repeal sa balaod. Alright. Nag-mention ko Presidential Decree. Example sa Presidential Decree. Nga makaingon ka nga karaan yun. All those presidential decrees which we continue to observe now or implement now, mga karaan na 1972. See, kuntaha pila ka tuig. Apan, enforceable pagyapon hantod karong panahon na. Example, sige lang tayong example.
PD number 46. Kana PD number 46, dugay na kay nga balaod. Unsa man ni? Balaod kini nga nagbawal, nagprohibit sa paghatag o pagdawat sa mga regalo. Ilabi na. Na ay mga okasyon-okasyon. PD number 46. Mo nang na gidaginot nila si Marcolita, Senador Marcolita. Wa man sila lain nga kaso nga ika-charge kang Marcolita. Nga plunder, di man ma-plunder sa Marcolita. Nakaukay sila og balaod Presidential Decree number 46 kay bawal kuno ang pagdawat-dawat og mga regalo. Naigo gid in town. I hope nga diffuse ra kini nga mao nga balaod or mapangitaag pagi sa mga abogado ni Marcolita nga it's no longer applicable among balaod nining mga panahon na. I hope maabot ng panahon na. Karaan nga balaod number 46. Kano sa aman mutungha ang executive order. Ngano man nga na-executive order nga naaman tay Kongreso. Kay ang validity sa executive order di man naglayo sa gibugaton sa balaod gagipanday sa Kongreso. Apan ngano man nga naay executive order nga sagad awa may lay makahimo ni ang barangay kapitan di man makahimo executive order nga ipakanaog sa atong presidente sa nasod. Panahon, ang tubag nini, panahon nga ang Kongreso dili makalihok gilayon sa usa ka balaod nga gitinguha nga ipalabang sa Kongreso diha. Kung ang Malacanang pananglitan mag-certify og usa ka balaod nun, kini another ning pagtulunan ninyo ha, another. Kung mag-certify ang Malacanang sa usa ka balaod ngadto mismo sa Kongreso, unsay but ipasabot niya na kanang certified bill. Siguro pipila ka nato nakasabot, naasay pipila ka nato di kasabot. Kung makadungog mo og certified bill, gikan mismo sa Malacanang, kana nagpasabot nga usa ka na ka pamaagi or communication address to Congress nga paspasan sa pagpalabang sa Kongreso ang maong balaod nga gipropose sa Malacanang. Mo ng certified bill. Kuha na ninyo. See? Panalitan karon. Gusto sa presidente sa nasod nga di na pwede ang Cebu. Example lang na ha. Ay sa dili na pwede ang Cebu. Ang but na to ipasabot lugar sa example mao nga ang Cebu okay na. Okay na ba? Example na. Na panalitan karon. Importante maong balaod nun. Paspasan ginato na ma-implementar. All the president do is to certify the bill and inform Congress nga magpalabang sila og balaod sa labing dali nga panahon. Mo nang certified bill. Okay? Kani mga kuani, mga balaod or mga talan-aon sa atong paggoberno nga daghan ka nato wa pa masayod wa mahibaw may tungod na ini. Ay sahigod po, makaingon man ta nga, grabe ning balorana. Oo.
Di ba di pwedeng atong limtan among balaod kay wala naman si Presidente Suanso. Naingon na no? O, patay naman siya. Anong atong tahuron man na dili kay balaod man na siya. Diferensya ang balaod sa resolusyon. Lain na sab na nga aspeto, ha? Lain na sab na nga aspeto. Ang balaod, di na pwede. Nga imo nang limtan tungod kay dugay na. Gibukbok na na diha. Dili na siya pwede. Kinanglan tudo-tudo ang implementasyon may tungod yun niya na. Ang resolusyon, pwede man. Ngayon mo lang ng limtan. Ang resolusyon din na moagi o first, second, o final reading. Whereas ang balaod nun, moagi sa first, second, and final reading. Unya ang resolusyon mahimo nga ipasar anytime. Kay ang meaning sa resolution legally is only an expression of intention. Dili parehas sa usa ka balaod nun or ordinansa nga you wanted to pass the law because you need to regulate something which you, in your own perception and overall observation, is contrary to our public policy or public morals. And so to fix that there is going to be a law to that effect, palabang kag balaod, so palabang ka first reading, second reading up to the approval. Ang resolution, kuaman na siya kanang itawag na nga at the moment, pwede mapalabang nimo ang resolusyon. Pag kumana na, wala na. O mamay maliya na dayon. So, at least kamoy na po, no? Nakatunan. Ma-imagine ako ang mga presidential decree nga hantud karon balido pa. 442. Ang 442 mao ning Labor Code of the Philippines. Presidential Decree 1829. Ito ako lang kuan niya. Obstruction of Justice. PD 1829. Diyot, napailain nining decree nga akong magkakadumduman. Kining ko, may tungod sa provision law. Presidential decree kaya po na, kuno ako masayop 869. I hope nasayop ko. PD 27. Bibi mi asiko na Marcos Sr. ang grabe. Pas pa kay mga balaod kanadto. Makaingon ta nga mas maayo pa to si Kuan si Senior kay balaod diretso unsay gusto niya ipalabang diretso. Karon gud pod gimong racket ang Kongreso. Pwede isgot ha. Isgutan ko man ugma sa programang Pulso. Tiyaw mo na. Nailang gitawag nga 24 billion ka pesos nga leadership fund. Ato nang isgutan sa Pulso, paminawan ninyo ugma kay basin og malakbitan ta kana. Okay, morning ato mga pipila ka mga pangutana nga gusto na ko ma-explain po diha ninyo. Sa mga barangay, ang ilang ordinansa, managsama ba ang ilahang efficacy, validity sa balaod nga atong gitamod national nga mga balaod? Pareha ra. Pero lamang ang kinutuban or limitation sa mao nga balaod sa barangay, di ra pud kutob sa barangay.
O di na pwede makalabang dito sa lain nga barangay. Dili na siya pwede. Pero kung mag-ingon ka nga balaod nga ipalabang sa barangay, mao na, balaod na siya. Pero dili ka basta-basta magpalabag og balaod, ilabi na sa barangay nga level, kung walay adequate nga information dissemination. Paibaon nimo sa ang mga hingtungdan nato nga mga mulupyo sulod sa barangay kay para na suportahan ang maong ordinansa o magbalampuson ang tanan ilabi na sa barangay nga level. So ingon lang na ha, mayong hapon sa dito lang ha. Si Wina. Kumusta man ka, Win? I-regard sila kong Sandro. Kay di masato kasabot og Binisea. Bitaw, no? May hapon sa ato mga lagyo ng mga tigpaminaw din sa atong programa nga Nuda Veritas. So I hope katong atong ipangisgutan inyo tong gitanom sa inyong nahuna. O yawat na lang maka dugang-dugang kini sa inyong kahibalo o kaalam pinagi sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay, ni apa. Pero lain na sa ning kaso nga ato pagalakbitan din he. Okay. Sir Frank, pasabta kami palihog ug unsay bot ipasabot sa intestate succession. Paminaw mong maayo ha kay ato ni i-explain diha kaninyo. Kining intestate succession kay bako nakadungog na mo ini. Pero naalay panahon nga atong ipalabay sa dalunggan. Surti mo nga naa kining programang Nuda Veritas. Kay pwede man ninyo o makayango mo ma-review na to ang inyohang mga pangutana. Pwede ka mo makatext na ko, makapangutana na ko, aron nga ma-review na to unsa ba kining mga importante nga para kanako importante labi na kun balaod ang atong pagkahisgutan. Ang intestate succession balaod gyapon kini. Balaod. Ang opposite sa intestate succession, testate succession. Alright. Mo ni karon ako explain pinagi sa Binisaya nga pag-explicar para masabtan og mayo. Ang intestate succession balaod kini kabahin sa pagpasunod ambot ipasabot law on succession nga naa kana sa Civil Code of the Philippines. Nga mo'y atong gisunod sa pagkakaroon except some. Kay naamay ato ang mga succession maka-interrelate sa succession ilabi na kung magbasa-basa kita sa Family Code of the Philippines. Maka-relate ka gyapon na sa succession kay naaman diha ang issue sa conjugal, absolute community of property, maka-interrelate ka na. Maka-interrelate. Alright. Kining intestate succession, ma'am, tana, ang isa ka tigpaminaw nato. Usa kini ka pamaagi nga magpasunod ka sa imuhang propiedad, kabilin, nga by operation of law, masunod ang imong mga kabilin ngadto mismo sa mga heirs, compulsory heirs, nga wa nay dugang seremonyas, munang gitawag nga intestate succession. Madunggan kini nato nga di lang nato masabtan intestate succession ba kini or dili. Kay high level raman kung mag-istorya ta og intestate succession. Pero in practice naibaw na mo ini.
Sa sitwasyon panalitan, pamilya, yutaan ang pamilya. Na ay daghang mga anak, bahandi, makalilisam. Kung mamatay ang mga ginikanan, ang mga sumusunod kinsaman, mga anak. Ang mga anak may gitumbok sa atong balaod nga manununod or compulsory heirs. Wa na'y lain nga makasunod gawa sa ato ang mga anak. Mao nang gitawag nato og intestate succession. Nga wa na'y kinahanglan pa nga seremonyas. The law itself requires you to strictly observe this by virtue of the intestate succession. Lahi kini sa testate succession. So, ikaw ma'am, mapanaw magyunta, mamatay magyunta, na amagid kinitumyan na atong kinabuhi. Wa ka makabuhat og kasulatan. O nakalimot ka. Nga plano ka nga manugon ka sa mga bahandi o kinsa imong tagaan. Simba ko. Kikuha ka na ni Lord. Na ay daghan nimong mga bahandi diha. Unsay may tabo. Puna kay daghang mga anak. Ang may tabo mao, ang mga anak automatic nga musunod sa imong mga kabilin nga wa nay mga seremonyas. Ang sundon lang nato mao ang balaod kanang law on succession. So kung automatic ka nga manununod nga wa nay seremonyas, that is intestate succession. Oh, dili na pareha sa uban nga mo nay mga wala. Diretso na. O, sa pagbinihay magsundod lang ta sa existing nga mga balaod, mo na dayon to. Lahi ni sa testate succession. Ang testate succession, taas kang lalis na ini. Na ay lalis kanunay, basta nga ni testate succession ang magakitabo. Ang lalis na ini, mao nga, once ang mga ginikanan, manugon sa ilang mga kabilin bahandi, pinagi sa kasulatan, kinsay tunulan sa mao nga mga bahandi, pagkamatay na nila. Mao kana ang gitawag nga testate succession. Example, doon na tay anak ng Pedro, ina natos Pedro. Ikaw Pedro, kinamugulangan ka mga anak, na amantay 20 kabukabaw, ang imuhang kabaw diha na pulo. Kanya kanang ubang na kabaw nga na kining sobra nga na pulong kabaw, ipabahin-bahin na sa imong mga manghod. Labaw ng imuha, no? Kaya napulo. Kanya palitan imong manghod 7. Di. Tagsara kakabaw sila o kapin. Ikaw napulo. Sundon ba nimo? Nga pabor-pabor man na, napulo ang imuha? Yes. Nga naman, gitugon, pinagi sa testate succession. Ingon na ang kalayan sa intestate o ang testate succession. Kung ba, kanang dumdumasan ninyo kay di ba dali mo kapagaw na betang istorya dire. Na ang lalis at testate succession. Ngano man, kinaamag yung magmahay na. May man tong intestate, way mahay angay man. Kasagaran sa testate succession, naag yung magmahay. Kay, ngano man yun nga manugon, isuwat man yun, isuwat. Diba? Makapautan naman ta sa itong kagulan mo. Ngano, isuwat pa man yun na. Kinsa man na iyang binlan. Magsugod ka ng pangutan na. O nga, ngano nga taas kang lalis niya na, kay muagi patag kurte. Dili na siya automatic nga tamdo na to og tahuron.
Moagi patag korte pinagi sa probate proceedings. So daghan na sa kayo mahasol. O magalalis na itong mga anak. Kaya gusto na sila mag-enjoy sa ilang mga propiedad pero dili pa. Kay tuwa pa sa korte. Judicially kuan pa, settled. Hasta lang paita. Ato siguro yung padayonon, no? Sa sunod nga meeting na to sa ato nga pagpadagan sa programa kay para masabtan og maayo unsa ang intestate o unsa ang testate succession. Wala natin kung panahon og oras din sa ato karon nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Thank you so much sa inyong pagpaminaw og sige kining lipay kay ko nga naamo diha kanunay atang bisan og init kaayo ang panahon, luoy kaayo ang mga tanom nato nini mga panahon na oy. Oo. Okay lang kung abunda ang tubig. Tinginit nga ni, apektado ang tubig. Ang among tubig diha sa uptown, minus gumikan kuno kay matud pa sa suppliers tubig, kuan kuno kining epektos kainit. Luoy kang kainit kay apektado or gipasangin. Okay, niya karon ang isgutan na ni Ma'am karong gabi 6:30 ni sa kagabion dinhi sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Ang pagkakontento nagpasabot nga ikaw may kalinaw gikan sa Ginoo. Usbon ko, ang pagkakontento nagpasabot nga ikaw may kalinaw gikan sa Ginoo. Okay, sige mao ni ha ang topic iskutan alas 6:30 karong gabi dinhi sa Gold Radio uban ni Ultra kun Ma'am Girly Gualberto Swan. Nagasalamat og maayong hapon kaninyong tanan.